Okay, welcome po again dito sa YouTube channel ng Malago Forum. Ito po ulit ang inyong admin upang magbigay sa inyo ng panibagong information na maaari pong makatulong sa inyong pamumuhay dito sa Japan. Ang topic na gusto kong mai-discuss sa video nito ay ang tungkol sa COVID-19 test certification na kailangan na sa ngayon upang makabalik dito sa Japan simula noong August 5, 2020. So, marami akong natatanggap ng mga inquiries tungkol dito until now sa Malago Facebook page po. So, I decided na talakayin ko ito dito sa video upang may bigay pa ng mas malinaw ang detalye tungkol dito. So, kung meron kayong plan na mag-travel papasok sa ngayon dito sa Japan during this coronavirus pandemic crisis po, watch this video para maging handa kayo kung paano ang inyong gagawin upang makakuha ng valid na COVID-19 test results certification. Again, for transparency po, para po sa source ng information na gusto kong share dito sa video nito, ito po ay mula sa official website ng Japan Ministry of Foreign Affairs at Japanese Embassy in the Philippines sa official website po nila. So, ito po yung nilabas nilang advisory noong July 29. So ito yung itong nasa taas po ang detalye tungkol sa COVID-19 test certification po. So yung link ng website nito ay ilalagay ko po sa description sa baba ng video nito. Click nyo na lamang po yung URL link niya para makita nyo po yung detalye tungkol dito. Okay, so let's go back to our presentation. So, first po is about sa validity period ng gagawin yung COVID-19 test po. Marami nagtatanong dito at mukhang hindi pa rin naiintindihan po yung about sa 72 hours na validity period po niya. So, ang counting ng 72 hours nito ay mula sa start ng pag-take ng test ninyo ng COVID-19 coronavirus po. So, simula ng pag-take ng test until sa departure time ninyo sa airport sa Pilipinas po. So, yung span na yon ay dapat within 72 hours po at hindi po lalagpas dapat. Dahil kung mag-over siya, magiging invalid yung test certificate ninyo at maaaring hindi kayo papasukin sa Japan. So, uulitin ko po, ang start ng counting ng 72 hours po ay mula sa pagkuha sa inyo ng laway na maaaring gamitin sa pagtest sa inyo or yung ginagawa ng pagsundot sa ilong ninyo. So, anumang method ng test ang gusto nyong kunin. So, simula nung time na yon until sa departure time ninyo sa airport po sa Pilipinas. Now, in case na maaaring madelay ang flight ninyo, maaaring maging valid pa rin daw ang inyong test kapag naka-check-in na kayo sa loob ng airport daw. So, other than this, pwede po kayong tumawag sa Japanese Embassy para po sa inquiry or other details po tungkol dito. Okay? So, next is para naman po sa format ng certification na dapat nyong makuha. So, as possible po, yung format na inihanda ng Japan Ministry of Foreign Affairs ang dapat nyong gamitin at papirmahan nyo po sa medical institution na siyang pagkukunan nyo po ng test ng coronavirus. So, itong format ito, official format nito, ang mga need, nasa format po nito ang mga need na information na kailangan makita ng mga immigration personnel po pagdating nyo sa airport. So as possible, ito po yung papirmahan nyo po sa kanila at palagyan ng information para hindi na magkaroon pa ng additional check pagdating nyo po dito sa Japan. So bilang yung reference po, ito po yung official format. Ito po siya. So pwede nyo pong ma-download ang form na ito. Ilalagay din po namin yung link nito sa baba ng description ng video nito. Click nyo lamang po para ma-download nyo at ma-print po. So makikita nyo po dito sa taas is yung mga information na dapat nyo po rin po isulat. So ito yung sa pinakataas is yung personal information ninyo na dapat nyo isulat. Pangalan, passport number, nationality, yung date of birth at saka yung sex or gender po ninyo. Okay?
Then yung sa gitna naman is yung test method na pwede po ninyong ah, gawin para sa inyong test sa COVID-19. So ang maglalagay ng information na ito is yung medical institution kung saan po kayo nagpa-test ng COVID po. Okay? Then sa baba naman ito yung pinaka-importante is yung information ng medical institution, pangalan, then address at saka yung signature ng doktor na siyang tumingin po sa inyo. Then as possible meron po siyang seal nung hospital or medical institution na pinagkunan nyo po ng test. Okay? So sa baba nito is yung sample po. Itong naka red mark is yung sample information na pwede pong isulat ng medical institution kung saan po kayo nag-take ng test po. Okay? So dito nyo makikita yung date po at yung result at kung ano yung ginamit na specimen para sa test, kung swab ba or yung laway o saliva po, then yung test na actual test method na ginawa po. Okay? Then result po, then yung date. So dito makikita nyo rito yung dapat meron din na time kung kailan sa lumabas yung result at kung kailan yung nag-take kung kailan nag-start po yung test. Okay? So yan, ito po yung pinaka actual official format na nilabas po ng Japan Ministry of Foreign Affairs. Okay? So back again to our presentation. So in case naman daw na ayaw tanggapin ng medical institution yung format na pinakita ko po kanina at binigyan nila kayo ng ibang certification format, maaring maging valid din daw ito at tatanggapin sa quarantine area sa Japan pagdating po ninyo, pero make sure na yung certification na iba pong format na tatanggapin nyo ay meron pong information na nandun po kanina sa pinakita ko pong official format nila. So ito po yung mga information na dapat included dun sa certification na dapat yung na matatanggap nyo na nasa iba pong format. Okay? So number one, dapat meron siyang included po yung personal information ninyo. So nandun yung name, passport number ninyo, nationality, birth date, saka gender. Then number 2, yung proof of authenticity of the COVID-19 test result po. So katulad din po kanina doon sa pinakita ko kaninang format, dapat lagay po doon kung ano yung test method na ginamit. So yung test method po na dapat gamitin is limited lamang po doon sa nakasulat po sa format kanina. Then nakalagay din po doon yung result, then yung date ng test, date na lumabas po yung test result at saka yung date of issuance of the test po. Okay, so yan yung mga information na dapat kasama dun sa certification. Then number 3 is yung information ng medical institution. Nandun yung pangalan ng hospital or clinic na pinagkunan nyo po ng test, then yung address po nila, then yung signature po ng doctor or stamp or seal ng hospital mismo. Okay? So ito yung very important po na tatlong information na dapat included dun sa certification na ibang format na maaari nyo pong matanggap dun sa medical institution. Okay? So ulitin ko po, pwede pong ninyong tanggapin yung ibang format ng certification basta't included po itong mga information na ito. Okay? Then next naman po, para naman po sa COVID test na dapat yung kunin, ayon sa advisory na nilabas po nila, ang valid lamang na tatanggapin nila is yung mga test na nakalagay po sa official format ng certification nila, at ito ay yung mga sumusunod. So, tatlong test method lamang ang valid na tatanggapin nila. Kapag gumamit po kayo ng ibang test method, maaaring di daw po nila tanggapin ang inyong COVID-19 test certification at di kayo makakapasok dito sa Japan. So, ang mga test method na ito ay depende po sa specimen na gagamitin sa pag-test po sa inyo. So, una is yung using nasopharyngeal swab sample po. Ito po ata yung mayroong cotton bud na parang sinusundot po sa inyong ilong. Ang tawag po noon sa ang test method po, ang test method name po niya is yung real-time PCR test po. At maaari po daw ninyo makuha ang result nito in 1 to 2 days. So siguro ito na yung pinaka minimum time
na maaaring lumabas yung result. Pero sa Pilipinas, since marami pong nagpapakuha ng test, maaaring tumagal nga po ito. Then, number 2 is yung pag-test naman using yung saliva po ninyo, yung laway. So, gamit po yung laway, maaaring dalawang test method po ang pwedeng makandak po. So, una is yung lab test method na tinatawag po nila. So, yung result nito daw ay maaaring makuha within 30 minutes lang. Then number 2 is yung by antigen test sa CLEIA method, and yung result po niya is within 30 minutes lang po. So wala pang 1 hour, maaari po ninyong makuha yung result niya. Okay? So better na maghanap kayo ng mga medical institutions sa Pilipinas na siguro is nagkakandak nitong lab test method sa katong antigen test po. Dalawa ito kasi mas mabilis pong lumabas yung result niya. Okay? So siguro merong kamahalan, but then makakasigurado naman po kayo na lalabas po agad ang result at makukuha po ninyo. Okay? So yan po yung valid na test method na tatanggapin lamang po ng Japan. So kung gagamit pa kayo ng ibang method, maaaring hindi po kayo papasukin dito sa Japan dahil hindi po tatanggapin yung COVID-19 test certificates ninyo. So, okay, last, bilang important reminders po about this COVID-19 test certification, tandaan nyo po itong mahalagang bagay nito. So, number 1, use the certification format prepared as possible. So, para hindi na magkaroon pa ng additional test or any inquiry pagdating nyo rito sa Japan, as possible yung prepare po nilang official format ng certification ang siyang gamitin po ninyo at pasulatan nyo po dun sa medical institution na pagkukunan nyo po ng test. Okay? Then number 2, it must be submitted at Japan Airport Immigration nga po. So dapat nyo siyang ipakita pagdating nyo rito sa immigration personnel or sa quarantine section po. So sa Pilipinas, before your departure time or sa pag-boarding time po ninyo, maaaring hingin po sa inyo ng mga personal po doon bilang proof na negative po kayo. So kapag hiningi po nila, maaaring ipakita nyo rin po yung COVID-19 certification po ninyo. Then number 3, failure to submit will result to entry ban. So pag wala kayo na ipakitang document ito, hindi raw po kayo papasukin dito sa Japan. Then number 4, fake certification submitted is punishable that may result to deportation. So make sure na yung pinagkunan nyo ng test is talagang licensed sa medical institution or hospital po, at yung ini-issue nila certification po is talagang valid. So para makasigurado kayo na yun nga, hindi kayo magkaroon ng problema in case na halimbawa nagkaroon ng cluster at kayo yung pinaka origin ng virus po. Okay? Then number 5, go to third country if you can't avail this certificate po. So halimbawa kahit anong gawin nyo, wala po kayo makitang medical institution na maaaring papagkunan nyo ng test. So kinakailangan pumunta pa kayo ng ibang country kung talagang gusto nyo makapasok dito sa Japan para po makakuha ng COVID-19 test certificate po. Okay? So that's it po. I hope na naging mas clear na sa inyo ang tungkol sa COVID-19 test certification na isinasagawa sa ngayon upang makapasok kayo sa Japan sa ngayon nga po. Kung di pa rin malinaw ang lahat sa inyo, ulitin nyo pong panoorin ng video. Then siguro magiging clear na po ang lahat sa inyo. Maraming pong salamat sa inyong pagpalo sa channel po ito at sa inyong support sa Malagaw Forum.